Come on, Carlos. You don't remember me? I am Irene Benitez, your wife. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakatakda na ngang bumalik ng Pilipinas si Irene at makilala ni Lynette. Sa totoo lang, ay kagugulat talaga ni Lynette Santos ang muling pagbabalik ng asawa ni Dr. Carlos Benitez. Hindi rin naman nakalain ni Dr. Carlos Benitez na babalik ang kanyang asawa dahil ang alam niya ay hiwalay na silang dalawa at wala lang kasulatan. Ngunit ang hindi niya alam ay nagbalik ito para bawiin ang mga ari-arian at lahat ng bagay na meron sa kanya. Hihingi naman ng tawad si Harry kay Dr. Annalyn Santos dahil hindi niya sinabi dito ang totoo. Naaawa din kasi siya kay Dr. Carlos Benitez at alam niya na madidepress ito kung sakaling hindi matuloy ang kasal nila noon ni Lynette. Samantala, nang magbalik nga sa Pilipinas si Irene ay agad siyang dumiretso sa bahay ni Dr. Carlos Benitez. Mabuti na lang talaga at nakaalis na doon si Lynette at bumalik na ito sa bahay nila Dr. Annalyn Santos. Samantala, masakit naman ang iniindang tatak ni Moira sa kanyang kamay dahil na rin sa mga paso na kanyang tinamo sa mainit na pantatak. Tawang-tawa noon si Madam Lotus dahil kahit na anong gawin niya ay naroon na ang tatak na ibig sabihin ay nakulong siya. Galit na galit noon si Moira Tanyag dahil sa lahat ng pagpapahirap na ginawa sa kanya ni Madam Lotus. Samantala, pinagsabihan naman nito ni Dr. Tanyag ang kanyang kapatid na si Giselle Tanyag na wag nang gumawa ng hindi maganda kay Moira dahil naghihirap na ito sa loob ng kulungan. Alam kasi niya na may connection itong si Giselle Tanyag sa loob ng kulungan at hindi ito titigil hanggat hindi nahihirapan si Moira. Ginawa naman ni Dr. Carlos Benitez at ng kanyang abogado ang lahat upang mapabilis ang proseso ng paglabas ni Moira. Iyak nang iyak noon si Moira sa kanyang selda nang ipatawag nga siya ng warden. Hindi naman niya naisabi sa warden ang lahat ng mga hirap na pinagdaanan niya dahil sa takot niya na baka patayin siya ni Madam Lotus. Nang sabihin nga ng warden na may bail na siya ay masayang-masaya si Moira at agad na umalis sa kulungan.